Sabi ni Rowena Guanzon, kakasuhan daw niya ng oral defamation yung couple na sinigawan niya. May kaso ba siya? Under the revised penal code, oral defamation or slander happens when someone maliciously makes a defamatory statement in public, tending to dishonor, discredit, or put another person in contempt. Ang key elements dito ay number 1, merong defamatory statement. Merong binanggit na condition, status, or circumstance tungkol sa isang tao. Number 2, intent to dishonor or discredit. Ang sinabi ay nakakasira ng reputation or dignity ng isang tao. Number 3, malice. Kailangan ang intensyon na nagsabi ay para manira ng tao. Sabi ng Supreme Court, not every offensive or irritating statement is slander. Hindi porket nakaka-offend ang sinabi, slander na kagad yon. Kailangan lahat ng elements na sinabi ko, present. So, defamatory ba yung sinabi ng couple? Ayon mismo kay Guanzon, ito daw ang sinabi sa kanya. You're coughing. You should leave the mall. You should stay home. Meron bang condition or status or circumstance na sinabi? Well, sinabing coughing siya, maybe that can be considered a circumstance, no? Okay, fine. Element 1, check. Element 2, nakakasira ba ng reputation or dignity ang sinabi? Malinaw na hindi. Nung sinabi sa kanya, it was an expression of concern or advice regarding public health. Kung may umuubo sa mall tapos sinabihan ka na dapat nasa bahay ka, hindi paninirang puri yon. So, walang element 2. Element 3, meron bang malice or intent to dishonor or discredit? Obvious din na wala. Nung sinabi sa kanya, ang intention is for Guanzon to act normally regarding public etiquette. Concerned lang sila na mahawa sila or magkasakit sila. Hindi nila sinabi yon para ipahiya si Guanzon or para sirain siya. So, wala rin ang element 3. So, malabong maging liable for oral defamation yung couple. Walang slander or oral defamation dito. Pakinggan mo naman ang kanta ng band kong Hey Moonshine. Follow us on Facebook and Spotify.